Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi there! Welcome back again to a day in my life. Alam nyo ba, ang dami nagtatanong kung bakit nga daw hindi ako nauubusan ng sinasabi sa mga vlog ko. Paano ba naman kasi nung elementary at high school ako, lagi ako nangunguna sa listahan na may ingay sa classroom. Meron lang ang nakukuhang award ang pagiging madaldal at nakakadagdag ng grade ay Diyos ko, nangunguna ako sigurado. Tapos yung pinagchichismisan lang naman yung mga pinanood nung gabi. Yung tipong napanood mo na siya tapos i-chismis mo kinabukasan tapos habang nagkukwento with action pa. But anyway, highway, habang nagkukwento ko, nakita nyo naman, bumili nga pala ng bangus yung nanay ko at petchay. Hindi ko pa alam kung anong lulutuin ko, pero tara, samahan nyo ako for today's video kung ano magagawa ko. Maaga nga akong nagising at hindi pa sila nakapagsaing, kaya naman ako munang magsasaing ngayon at magluluto ng una. Minsan kasi kapag late ako nagigising, sila na yung nagsasaing, tapos ako na yung magluluto ng ulam. Tinga na wala na sa katawan ko yung sobrang aga kong nagigising. Parang 6 a.m. lang gising na ako dati. Buti ngayon, yung pinaka-late kong gising is 8 a.m. na. Ito na nga, pagkatapos kong mabanlawan yung bigas, eto't sinalang ko na din para nga malinisan ko na yung bangus. Pagkatapos ko nga masalang yung kanin, agad ko na din kinaliskisan tong bangus. Tapos eto, babanlawan ko na lang na mabuti at para mamaya, mailuto na. Sabi nga ng nanay ko, magsinigang daw kami, pero kulang naman yung sangkap, kaya naman for today's video, piprituhin ko na lang muna. Pero goma ka na ano kayo niluto yung sinigang, pechay mo ang pambangus, magiya kaya sinigang kanita. Dahil nga pinakamadaling luto dito sa bangus ay prito, kaya naman heto, nilagyan ko na siya ng asin ng maisalang na. Nung bumubukal-bukal na nga yung mantika, agad ko na din nilagay itong bangus para agad maluto. Papakisabihan ko nga rin yung bangus, please lang wag kayong manalamsik. Habang nga nakasalang yung bangus natin, ipe-prepare ko naman yung igigisa kong gulay. Kapag may prito, dapat may kapartner yun. O diba, obligado pang yan ng ating kapartner yung ulam mi. So don't worry, simpleng-simple lang naman to, pero lalagyan natin ng twist. Kung naalala nyo nga nung isang araw, meron nga nagbigay ng kamote sa nanay ko. Kaya naman for today's video, para may twist yung ating ginisang pechay, maglalagay tayo ng kamote. Bago ang lahat, kailangan muna natin paghihiwain tong pechay ng ganto kaliliit. Yung liit na sakto lang, wag yung masyadong maliit, baka naman lunukin nyo na lang pagkaluto. Charis. Hindi ko nga alam kung anong tawag dito sa kamote na to, pero nung isang araw, nagkamote Q kami, grabe, napakatamis niya. Liking sobra na ngang yumo, pwede mo nang iyabe king kape. Bago ko pa man nga pinaghihiwa to, binalatan ko na muna siya kanina at hinugasan para dare-daretso na. Tarigo, patse, dinatalye ko, pating pamamalat ko, malildo na tapayar. Charis. At heto na nga, pagkatapos ko nga mahiwa ng maninipis, pinaghihiwa ko naman ng pahaba. Ang hiwa niya kamukha lang din kapag nagluluto tayo ng lumpiang togi. Ganun lang. Simpleng-simple lang at wag nating gawing komplikado ang buhay. Tapos nga ako maghiwa, heto, luto na nga din pala yung sinaing natin kanina. Medyo nakaka-bad trip nga lang dahil yung niluto kong bangus, heto, nagdikit siya dito sa kawali. Diyos ko, mainit naman yung mantika kanina. Ba't ka nagkaganyan? Ano pa bang gusto mo? Diyos ko, binigay ko naman lahat. Pinainit ko naman. Bakit nagkaganyan? Katapos ko nga mailuto yung bangus, heto, na-prepare ko na din naman yung gagamitin ko sa paggisa. Tulad na lang nitong bawang at sibuyas at itong pechay at yung hiniwa nating kamote ay nabanlawang ko na din. Ito na nga lang sa pinagprituhan natin ng bangus ako maggigisa. Binawasan ko na lang yung mantika at tinanggal yung mga anik-anik. Pero go, wag kayong gaganyan-ganyan. Mas malasa yon kapag naggisa ko. Nang lumabas na nga yung kaluluwa ng bawang at sibuyas, heto, naglagay ako ng konting paminta para medyo maparas-paras. At heto na nga, pagkatapos nga nun, sunod ko na nilagay itong pechay dahil madali lang naman itong maluto. Wala naman na tayong ibang ilalagay dito sa ating gulay, kaya naman magkasunod ko na ding inalagay itong kamote. Sobrang bilis lang din naman maluto ng dalawang gulay na to, kaya naman heto, pinaghalo-halo ko na para magpantay yung pagkakaluto. Maglalagay nga lang tayo ng konting pampalasa para malinamnam itong gulay natin. Nang malapit na nga maluto, meron nga akong nakitang ilang pirasong chicharon na tira nung gabi, kaya naman heto, nilagay ko na kesa naman kumuna. Nakuluan ko lang ng sandali, tapos heto, luto na din, tara na't kumain na tayo. Bali ngayon ko lang talaga tinry na ihalo yung kamote sa ginisang pechay, kaya naman ngayon ko pa lang talaga matitikman to. Fairness naman, masarap naman siya, pero kung hindi kayo sanay na kumakain na medyo manamis-namis tapos malinamnam, baka hindi nyo mabetan. Perfect na perfect nga kung papartneran mo pa siya ng corned beef. Yung nadurog na bangus pa na. Anyway, that's it muna for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog. God bless everyone. Bye!